Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon mayong adlaw niyata sa atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest is in eternum qui non subsist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamaturan, ipasukan. Maigsoon nga itong ginuumingon pabilin mo sa akong mga pulong. Nga akong mga pulong kamatuoran, ug kini makaluwas kaninyo. San Juan, Kapitulo 8, versikulo 31-32. Maigsoon nagdapit kami kaninyo ng atong tulumanon, atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dini sa Cebu Catholic Television Network, atong yukbo o pagtahod sa atong Pangulo o Presidente sa CCTN, nga mao si Brad Dodong Limsua, nga usa ka naila nga diligent speaker sa Catholic Charismatic sa different places ngayang giduaw, Bisayag, Mindanao ug Sigawas, o giangop siya kay kanunay matulunanon. Kanunay nga dunay base sa balaang kasulatan ang iyang mga pagpaambit. Brad Dodong Limsua, salamat kayo. Salamat sa taas atong Arsobispo, yang Ekselensya si Archbishop Alberto Uy, nga nabantog kay siyang maymay, mga mugbong, mga pulong sa kaalam, nga nganlan og sayings that shall not die. Ang mga balaang mga panultihon, nga walay katapusan. Mao nang iyang ipaambit nga tos mga tao, kanato, og mapasalamaton ta sa kakugit sa atong Arsobispo Alberto Uy, watog gid sa lain mga dapit, labi nagdunay mga katalagman. Mudoo siya andam sa pagpaminaw o pagtabang sa nagkinahanglan. Salamat sa taas sa atong Arsobispo kanhi, si Jose Sirio Palma. Salamat na ganiya pa sa Cebu, katabang gyapon siya. Abag gyapon siya sa Arsobispo sa Cebu, Alberto Uy. Atong pasalamat sa mga pari o sa mga Catholic faith defenders nga katag sa laing dapit sa itong nasod nga naninguha pagtuon sa mga panudlo doktrina sa Iglesia Katolika o sa mga matulunanon kayong taming sa pagtuo nga mao ang balaang pulong sa Dios. Nya karon niya uban nato sa akong diya si Brad Rudy Racasa nga nabantog nga mao'y Master of Biblical Contradictions. Yan niya sa Jude Purka, sa mga sharer sa Catholic Faith. Ato na yung paminahon si Brad Rudy Racasa. Salamat Batsok, ug mayang hapon sa tanan natong mga televiewers kutob sa maabot ni ining Maong Sibya, labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Erwin Gokong, o ni Genesis, Veronica, and Miri Lacasa.
maayong paglantaw natong tanan. Aritas kasulatan bansok sa buhat Gs 34. Peter began to speak. I now realize that it is true that God treat everyone on the same basis. Si San Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Buhat Gs 34, ang Dios walay pinalabi. Sa Esdras 7:24, God said, you are forbidden to collect any taxes from the priest or any else connected with this temple. Mingon ang Ginoo, kinahanglan nga masayran ninyo, nga gidid-an ko kamo sa pagkubrag buhay sa mga pare ug sa mga nag-alagad sa templo sa Dios. Esdras 7:24, klaro kayo, gidid-an ko kamo pagkubrag buhay sa mga pare. Sa 2 Kronikas 24:9, sa maayong balita, Biblia nagkadayon, gipahibalo ang tanan nga nagpuyo sa Juda ug ang nagpuyo sa Jerusalem nga kinahanglan magdala silang buhis alang sa Ginoo nga gipangayo ni Moses. Unsa man ay bladsok sa Esdras 7:24, gidid-an pagdala buhis. Karon kinahanglan magdala lang sa buhis. Wa kanay makasumpaki bladsok ang Esdras 7:24 ug 2 Kronikas 24:9. Paliho ko kung patinaw ni bladsok. Salamat kay Brad Rodi sa imong mayong pangutana. Sa duha ka teksto sa Biblia, sa 2 Kronikas 24:9, giagdaw gisugo nga mga lumulupyo kinahanglan gyud muhatag og buhis. Samtang nga sa Esdras 7:24, naingon naman nga ayaw pangubrag buhis sa mga pare. Nagkasumpake ba ni? Wa ni magkasumpake. Kay ang mga saserdote kon mga pare kaniadto sa panahon sa Old Testament, ang mga pare naralay sa hutong sa kaliwat ni Levi. Ang idang tanan nga mga anak nga lalaki ni Levi, himuon yun nga pare. Sa kasamtangan sa ilang panahon na ilang nga si Levi usa ka very religious, usa ka matinuhanon, o may gugmaon kayo sa pagtuon sa Sagrada Escritura sa Old Testament. Muna nga, ang iyang mga anak nga lalaki, himuon nga pare sa Templo Judaismo, Judaism religion. O niya ang ilang buluhaton sa mga pare, focus gyud sa tibuok nilang adlaw, simana, sa pagtuon kanunay sa balaang kasulatan. Aron maandam sila sa matag adlaw o kausap sa simana nga magwali sila, lantip, unodnon, o balaanon ang ilang wali. Kay gikan gyud sa Sagrada Escritura sa Old Testament, sa libro sa Panultihon, libro sa Ecclesiastes, libro sa Salmos, daghan kay mga pagtulunan. Pero doon ay kondisyon nga kini ilang focus sa tibuok nilang kinabuhi pag-alagad sa templo, pag-alagad sa Dios. Dili sila makaapil og negosyo. Dili sila kapanugo nga dalay yuta nga tikara na yang atong ang abot niya na bahino na to. Wa sila tugti niya na. Sabi sa unsang panginabuhi, sud ra gyud sa templo. Mao na dunay balaod sa nga nag sacerdotal laws nga kining mga pare kaliwat ni Levi dili patrabahoon bisag unsa, gawas sa mga buluhaton, pagtuon, pagampo. Nya uban nila ni ana dunay mga kantura, mga singers. Gamit sa sila mga nandang patunog. Busa ang mga tao sa kaliwat ni Levi ang ikapulo kung jismos ihatag gayud kanila. Mao na sweldo lugar sa mga pare. Kaya mga pare sa kaniadto, mga minyo man doon na sila pamilya, na sila kagasto. Mao nang gidid-an ang mga
tao sa gobyerno pagpaningil o nganlan natong taxes, buhis ngadto sa mga pare nga libihanon. Pero ang naandan nga mga tao na ay kaumahan ay mga negosyo na uban pa nga trabaho, doon na sila 10% ngay hatag sa simbahan. Pero sila sa mutuman jud sa hustong bayad sa huwes ngadto sa gobyerno. Kaya sa bagong tugon, mabasag yun na nato nga walay pamunuan kung gobyerno nga walay nagtukod. Tinukod kina sa Dios o sa tahura ang gobyerno ug bayad mong buhis. Nana sa Roma 13 versikulo 1. Na sunod na nila ikas daang tungod nga doon ay buhis. Pero doon na ba niya pinagsumpake? Wa. Kaya ang pasabot dito sa Sirac, Isdas Road, City 24, mga pare man to. Nga doon na sila binding an obligation for the whole week celebration of worship the people. Ya, ang madawat na nila nga silbi ilang sildo, kanay ikanapulo alang sa mga libihanon nga pare. Bosa, dili sila pangayo ang buhis. Mao na ato katubag sa may pangutana ni Brad Rolly Racasa. Pwede sa atong panahon sa mga pare sa Roman Catholics, gidid din padawa, di sila pangayo ang buhis. Unless kanang pare adunay eskwelahan mga private schools, niya adunay bayad, nadadagang mga estudyante, pangayo ang buhis na. Negosyo naman na. Pero priest sa iyong pagkapare, nga nagbuhat lang sa tulumanos pagkapare, dili sila pangayo ang buhis. Di mo gyapon sa atong panahon. O salamat kayo, Brad Rodes, imong mayong pangutana, atong pabinahon si John Porca. Salamat, Brad Sok. Mayong gabi, mayong hapon sa maabot. Labi na diya sa Maasin City, sa atong amigo diya, si Bishop Precioso Cantillas, o si Brad Julius Obos, o si Brad Dudoy. Labi na si sa baybay, si Father Dexter, o si Father Timothy Porcasiga. Maayong hapon sa inyong paglantaw. Ang pangutana, Brad Sok, nag-ingon din nga ang Diyos nagbasol. Ang Diyos nagbasol suma sa 1 Hari 15:35. Busa ang Diyos sa mga tao masayop di ay dili ba? Palihog kog patinaw ni Brad Sok. Sayop di ang Diyos kay Sa libro sa Números 23, nag-ingon nga ang Diyos dili tao o dili siya magbasol ang Diyos kay dili siya masayop. Muna nga ang kahimtang sa iyang kahimtang nga magkagagahom sa tanan, malamon sa tanan, so dili na magbasol kay di siya masayop. Ang tao rin may masayop. Pero nga naman nga ato mang mabasa nga matod pa nga ang sa gibasa ni Brad John Porca sa 1 Hari 15:33 ngayon nga nagbasol ang Dios. Sa lain bahin nag-ingon nagbasol ang Dios nga gihimo niya nga hari si Saul. Nagbasol siya. Kay maong hari nagahimog kadautan, kahimog magkalapasan, nagahimog mapanglupig sa mga tao, nagahipos og daghang mga babae alang sa ilang tawhanon nga kalipay. Busa ang Dios adunay ginganlan nato nga na nag-anthropomorphism. Busa man ang anthropomorphism? Busa ka duha na kapulong. Anthros meaning man. Anthropomorphism. For me, anthropomorphism, the deeds or action. Sa ito pa, tawhanon nga buhat, tawhanon nga aksyon. O nang nga lang anthropomorphism. Nga sa ito pang ang buhat o pulong sa tao atong gipahid nga to sa Dios. Pero dili na tukma og angay kay dili man na mahimo kay ang Dios dili man masayop. Usa unsa man kahulugan niya nang ingon nga ang Dios nagbasol nga gihimo niyang hari si Saul. Ang plain nga meaning ana wala siya kay mot sa Dios. Dili kay nagbasol ang Dios kay ang Dios di man masayop.
mo na nga natong anthropomorphism. Nga ampo nga pagbasol atong gipahamtang sa Dios. Bisan siya siyang pagkasiya, dili man masayop. O kay dili masayop, di siya magbasol. O sa ampong pagbasol nga nagbasol ang Dios, dili na sabton nga nasayop siya. Ang meaning ana anthropomorphism nga sa libro sa Sidrak. Yes, doon na ito yung gilisgutan sa Brad Rudy. Nga nag-ingon dito nga nasa Isra siya nasa isgutan Rudy. Isya sing versikulo 20. Nga nag-ingon nga siya way ang Diyos. Di ay dakong kumbira. Ug mikaon siya. Anthropomorphism na. Because God is spirit. 1:4:24. Dili siya mukaon, dili siya muinom kay Diyos man na. Muna nga na, ang buhat ug lihok sa tao atong gipahamtang sa Diyos. Muna nga anthropomorphism. So, ang tawhanon nga lihok nato atong dapat nato sa Diyos. Nga gingon nga ang Diyos nagbasol, dili siya magbasol kay siya Diyos man. Di ba siya masayop? So nga na anthropomorphism. Tawhanong hiyas, tawhanong buhat atong gipahid nato sa Diyos. Pero wa na may tabo kaniya. So mo na katoy katubag sa may pangutanan ni Brad John Porca. Balik na Brad Rudy. Salamat po sa Brad Sok o maayong hapon sa tanan ginatong mga listeners ng atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni P. Villamor, Jocelyn Cañete ug ni Evelyn Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Brad Sok sa Isaiah 45:7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Nag-ingon ang Ginoo, gimugna ko ang kahayag o gibuhat ko ang kangitngit. Gihimo ko ang kalinaw o gibuhat ko ang dautan. Ako ang Ginoo mo'y naghimo niining tanan. Isaiah 45:7, gibuhat sa Dios ang maayog ang dautan. Gipadayag 20, tudling 10, then the devil who deceived them was thrown into the lake of fire, and they will be tormented day and night forever and ever. Sa Binisaya pa, ang yawa nga naglimbong kanila, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ug dito sakiton sila adlaw ug gabi hangtod sa kahangturan. Gipadayag 20 tudling 10, ang yawa gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ug klaro kayo, sakiton sila hangtod sa kahangturan. Sa 1 Pedro 5:8, sa mayong balita, Biblia na kanayon, pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo, sama sa leon nga nangitag tukbunon. Kung pangutana ani Bradsok, unsa man ning Biblia Bradsok sa gipadayag 20 gitambog ni Slinaw kalayo niya, naglibot-libot naman hinuon nangitag tukbunon. Unsa man ning kuana Bradsok hitabua, paliw ko na ko patinaw ni Bradsok. Mo na Rod. Nga importante kay nagi mabasa sa Biblia ka kung natong tutukan suway paghuna-huna nagsumpak gyud. Ano man kay sa pinadayag 20 versikulo 10 na iyon Ginoo nga ang yawa o Satanas ug kadtong mga dautan makasasala gitambog sa linaw sa kalayo sa impierno. Tambog. Pero may buong ka kay sa 1 Pedro 5:8 nagaingon nga ang yawa ng inyong kaaway di mo pahulay. O nga siya nagsuroy-suroy, naglibot-suroy. Ano magitag kinsa ang tukbunon. Suroy-suroy pa na free kayo. Nga no man ibalhog mo na si Pirno niya kasuroy-suroy man ay pagkadakong panagsumpak kaya ng Biblia Brad Rudy. Ang tubag niya Brad Rudy nga kanang ingon nga ang yawa gi hatagan sa Ginoo kayo sa impierno. Duhani ka ingno na to kahulugan. Ang usa ang impierno nga dapit nga dunay kayo sugno dito tuwa dito mga makasala nga mag-antos walay katapusan. Pero dunay kayo nga portable nga gisud sa Ginoo sa tagsa-tagsa ka espiritu sa yawa. Sa ato paglakaw ng yawa
Sigig antos sa kainit. Sigig antos sa mga libog siya kung galingon. Nga sila nag-antos yun. So naglakaw nga nagda. Pero di nila makita ang impyerno nga yatag Ginoo. Munang portable hell. Nga ang yawa makasuri-suroy ya mo sangko sa tong una nga libre dahil siya susuroy man. Tinuod nga makasuri-suroy siya. Pero wa mo biya niya ang impyerno. The hell or fire is within his being. Muna nga ang yawa siya magpakita nga kayo o diyan sa ka babae nga kisudlan sa panuway pare nga exorcist muna nasibog siya kay ang babae nagsigaman kayo. So motong kayo sa impyerno nga ang purgatorio sad kayo man nga naa sa kalag atong buwayhana. Kika siya. So sa lakton pagkasulti, kuha ni magkasumpake. Karang gitambog si Ginoo ang yawa ngadto sa dapit nga mo ng impyerno. Na dito kayo ng labihan kainit, pero doon na pumaday rule si Satanas. What? Doon na paday rule na paday buhat Satanas? Yes. Kaya nga itong pagkatao, sukdon si Ginoo kalig-on nato o kamapan na diyon nato sa itong kalig-on na ron tamalangit. Yang Ginoo di man na manintal. So ang yawa yang isugo. Tintala na akong katawhan. Kaya ana na ako masukod. Unsa sila ka matinuuro na ako kung nunay pagsulay o matintal. Mo nang yawa, doon na din siya yung role. Mo na di pa nahul ko. Yung tanan sa impyerno kasi sige pa man nagsuroy. So balik ko na to nga ang 1 Pedro 5:8 naglibot suroy yawa ron pagpanintal na to. Anya sa pinadayag 20 versikulo 10, ang yawa gitambog sa linaw sa kalayo sa impyerno mo na dapit. So mora nga ang yawa siyang kugalingon tambog sa impyerno pero doon na siya kagawasan pagtuman siyang role para nato. Naglibot suroy busang iyang impyerno ngayon lang nag-spiritual fire within the being of Satan. Sa ito pa init ta, pero di na ito makita. Pero na lang sa kahiladman, sa kahimtang sa yawa. Munang nag-anto siya, isang nagsuri-suroy, pero nag-anto siya sa kainit. Munang ngayon o hell, somewhat very spiritual, within the being of Satan. Na sa kahimtang sa yawa. Di mo doon na magkasumpake. Kaya ka ng pagtambog, bot sa bot, nga doon ay dapit nga gitambugan. Pero kini nagsuri-suroy tungod kay ang impyerno nila within the being of Satan. Yawa man. Pero suod niya na ang kainit nga dili makita sa mga tao. Musa nag-antos gyapon siya. Parehara gyapon siya naa sa impyerno. Sa muna atong tubag sa mayo kay pangutana ni Brador de Casa. Unya kining doon na pamatay hinungdanon kayong lantawon nga mga hinungdanong pahibaw. Ato ning tanaw ng lantawon ang may hinungdanong mga advertisements. Salamat. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Maigsoon balik ta sa atong tulumanon, ang atong katinawan sa pagtuong katoliko, nil volitum nisi precognitum. Matod pas manultihon, dili ta makahigugma sa kapagkamao, nga wa tay kasayuran unsa siya o kinsa siya. Nil volitum nisi precognitum. Dili ta kahigugma sa atong tinuhuan kung wa tay kasayuran o kabangkaagan. Kinahanglan ita motuon gyud sa pulong sa Dios. Sa Book of Proverbs, nagaingon nga kung ang tao nga maalamon makinahanglanon kung mohunong sa pagtuon hapit mohurot ang iyang nakatuunan nga kaalam. Usa kinahanglan matagkaron og unya kinahanglan ta mo basa sa pulong sa Dios, magampo ta nga lamdagan ta unya dunay mga Bible commentaries nga may mong paklitan niya na malibog ta atong matagbuan ang enlightenment. Yaw ba nato ron si Brad Steve Buti? Usa ka batanon nga nagsakay sa dagkong barko suroy sa lain dapit sa kalibutan. Unya doon na siya mga panahon nga iya gyung gi-google sa iyang programa sa Facebook nga daghan kay mga tanaw o mga arguments nga iyang katagbo sa nagalilayan nato mga kaigsuunan nga non-Catholics o sa niya nato karon si Brad Steve Buti niya sa Danes Bacolod ang naila nga usa sa mga organizer speaker sa Catholic Charismatic Renewal Movement o mga nganda nato baptism of the Holy Spirit. Di ba doon na mo natin? Atong minawon si Brad Steve Buti. Dahil sa Brasog, ug labi na sa ato ang suki nga tigpaminaw. Before ko mangutan na Brasog, doon na lang tayo ipaambit sa ato ang mga igsuon nga Katoliko Brasog regarding sa kining pagkumpisal sa mga pari. Doon ay duha ka hitabo may igsunan. Unsa ni ka importante kining pagkumpisal nato ngadto sa pari? Una, sa dihang dunay nayawaan during exorcism, gipangutan na sa pari ang demon ba? If before God I am not guilty of greater faults in my later years than the sins of my childhood days, then I am not afraid. Thereupon followed a most astonishing confession from the devil. What you have already confessed, I do not know. Kuya gayo, kana dayong sala nga napasaylo na. Wala ilabot ang yawa na nakalimtra na siyawa. So what follows from this? Apparently Satan knows only the sins. Apparently Satan knows only the sins that have not been confessed or repented. Unang kinahanglan gyud ay magsunan nga mangupisal ta. Ikaduha nga hitabo sa panahon ni Saint Anthony o Padua, ang sunan. Doon ay usa ka lalaki nga grabe kayo ang sala. Nga murag dili niya kaya ba. So magkumpisal siya ngadto kang Saint Anthony. Ug nakita ni Saint Anthony ang iyang pagka sincero ba. Gingnan siya nga uli sa inyo ha og isulat tanan ang imong mga sala. So the contrite penitent did as he was commanded, and with all exactitude committed the long list of transgression to paper. Iyang gidala nga to kang Saint Anthony, who read it and gave his absolution. Then the saint returned the paper to its owner, but behold, not a trace of writing was visible. The absolution had not only washed off the invisible stains of sin from the soul, but had likewise blotted out the accusation written on the paper. So paghatag sa papel, katong dunay mga sulat nga mga sala may sunan, sa dihang gihatag ni Saint Anthony ngadto sa usa ka lalaki, nawagtang na dito ang tanang sala. So grabe kining kon, kining ato ang confession. Karon atakihon lang sa ubang relihiyon. So man sunan nga di gyud to kalimtan ang pagkumpisal. Pangutan na Bradsok. Doon na tayo pagtulunan Bradsok nga kadtong higawa sa Iglesia Katolika walay kaluwasan. So gitudlo gini sa tong simbahan. Doktrina gini sa simbahan nga
kadtong nahigawa sa Iglesia Katolika walay kaluwasan. Pero kung atong tan-awon sa social media, Brad Sok, dunay mga Katoliko. Dunay CFD versus CFD. Tungod ining politika, Brad Sok ba? Karon ang hitabo, grabe kayo ang palitan kay nabahi naman. So, ang ako pangutan na, Brad Sok, kini sila mga Katoliko. Dunay mga tao, Brad Sok, nga pagangan nga Katoliko. Pero unsa man gyud ang sakto nga definition, Brad Sok? Kaysa ako ang paglantaw niya na manggod, dunay mga tao kay gidebatihan man na. Dunay nag-ingon nga mga teologo nga ang gipasabot niya na kadtong mga Katoliko nga nagabuhat gyud sa kabubuton ni Kristo. O kadtong mga Katoliko nga anaa sa sul sa Iglesia Katolika apan nagpuyo sa lawayon nga mga buhat, nagpadayon sa pagpakasala, kato sila giisip nga nahimuwag sa Iglesia Katolika. Only din nga makabalik sila kung isalikoy, Brad Sok, ang maong sala. So, unsa man gyud, Brad Sok, ang gitudlo, ang sakto nga definition bahin ining pagtuluan na, Brad Sok? Gingon nga extra ecclesiam non salus est. Outside the Catholic Church, there is no salvation. Ngakon kita, muambak ba o di ta magpasakop sa matuod nga iglesia, wala tayo kaluwasan. Pero giklaro gina pagpasabot ni San Agustin o giklaro gina sa pagpasabot sa New Catechism of the Catholic Church. Nga nag-ingon nga, kadtong wa masayon, nga doon na dahil tinuod nga simbahan ng Iglesia Katolika, nga gitukod ni Kristo, wa masayon. Pero na mga tao nga, way-waysad, nga mapasakop sila laing pundok nga nganlan lag Christian kay bituo man ni Kristo. Ya kanang mga tao na, wa makadungog about the Catholic Church. Labi nagtuan na sa lagi-lagyong mga dapit sama sa mga kalasangan. Now what happens? Kung wa siya mahibaw sa matuod nga iglesia, nga mo Iglesia Katolika, nga nag-agda ang kamatuoran sa pagpasakop sa matuod nga iglesia, Lucas 10:16, nga ningon si Jesus doon na pakoy dagha mga karnero, mga katawhan, wa pumasakop sa akong pundok. Ako sila nga tuon, danihon ako, ug danon ako sila, aron sila mahimong sakop so sa kapanon ug usara ka magbalantay. Sa to pa mo ni ang panudlo sa tong Ginoo, pero waman kay bawo ni mutuhana. Wala na sa San Mateo 11:18 nga nagingon nga ang Dios atong Ginoong Dios maghatag og gasa sa paghinulsol bisan niadtong mga hentil. Batay ha, unsa nang hentil? Wa na klarong tinuohan. Pero nag-anda mag-Ginoo kanila o gasa sa paghinulsol nga pabag-o silang kinabuhi. Makita nato how unsa ka maluluyon sa atong Ginoo. Sa mo na nga ang wa mahibaho ningon bitong Ginoo diya sa krus, amahan ko pasiluwa katong wa mahibaho. So naa sila sa brim of forgiveness from the wide heart of God. Na bisag naa na sa ngilit pero nasuod sila sa kasing-kasing sa Ginoo. Mo na ang gisulti simbahan. Kadto ra wa mahibaw. Kadunay malisya sa ilang pag-ambak kay piyaan ko ng Iglesia Katolika kay way hinungdan ni. Dunay daghang mga makasasala nga mga tao. Oh, ayaw nagpatakag hukom niya na nga kanang daghang kay nga tagak nga mga hinog nga mangga niya to kamutilaw aslom kayo. Di ka katulog-tulog sa tinuod sa mangga. Kan-an na kanang naa sa punuan nga hinog na. Kaya makaingot tamis din ang maghahadan. So, para ito'y kapambit sa pagkutanan ni Brad Staybote, Brad Renz. Ang ako ang pangbut nga masayran sa Bradsok ay mayong adlaw ninyong tanan mga televiewers kining mahitungod sa kagawasan o kaluwasan pareha ra ba ni o lahi ni
O ang tao nga naay kagawasan naabay kaluwasan o ang taong naay kaluwasan naabay kagawasan. Paliw kuno pa lawom ani Brad. Well, excuse me. Kanang kahimtang sa kaluwasan, naa diha ang kagawasan. Pero naay kagawasan, huwag kaluwasan. Huwag pa'y kaluwasan. So, ang distinction, palitan, we were enslaved by Japanese invaders. Ulipon ng mga Pilipinas niya ito. Pero niabot sa ating Amerikana kagawas ta. So, doon na tayo kagawasan. We have now the freedom from the somewhat nga mga kabangis baron sa mga na to himot is mga invaders. Pero natas kagawasan. Pero dili pa nakaluwasan. In the strict sense that we are discussing about faith. So ang kaluwasan, mao ni ang gingon sa atong Ginoo sa Ezekiel 18:27 nga kamo mga makasasala do lang mo nako. Isagon sa kadako, kadaghan sa inyong sala. Hinulsuli lang inyong sala. Pero time pa. Tiyalig, mangutana mo nako, matud pa sa Ginoo, unsay paghinulsol. Ang paghinulsol, yung pagpaagas og luha, dili ka na muhila ka. Kaya nakahimot ang paggiyatak o paglapas sa sugo sa Ginoo. Dili na mao. Ang tinuod nga paghinulsol, matud pa sa Ginoo, likay sa sala. Ayaw na pagbalik pagpakasala. Likay sa sala, mao ning tinuod nga paghinulsol nga makalipay nako. Unya, human sa paghinulsol, pagtuman na sa mga sugo. Unya, pagbuhat na natog maayo. Mao nang kaluwasan. So, doon ay taong naas kagawasan, pero apay kaluwasan in the sense nga in the mundano. Principle ba sa yutanon nga pagkasulti. Nahimo man tag gawas nun, may kagawasan ta batok sa mga Katsila, batok sa mga Japanese invaders. Pero magisugot ang kaluwasan, wala pa kay ang kaluwasan gikan man sa langit. Gikan man sa atong kasing-kasing nga biduol ta o nagtuman ta siyang kabubuton. Muna kaluwasan. So ang kaluwasan, dunay kagawasan. Pero dunay kagawasan, wapay kaluwasan. Nako na distinction sa kining panahon sa invaders, bagi ilipon ta sa mga Katsila, ulipon ta sa Hapon, pero nagkagawas ta. Kadawatag freedom. Pero pa'y kaluwasan. Kay kaluwasan, nagpasabot man na sa spiritual aspect nga purong-purungan tas Ginoo siyang giharian tungod kay nituman tas siyang sugo. Hinoon biyon tag kagawasan, kaluwasan, nagpasabot lang kanang kaluwasan gisigutan mundane sa tubay tawhanon o yutanon nga kagawasan. Pero nga ito muna sa atong una ug kaluwasan, that means our salvation in the heart of God or in heaven. Muna siya itong kaluwasan. Yan yan ba si Brad George Torrefil ato sa paminaw? Salamat presok, may hapon kanimo niya, may hapon karitong tanan, labi na sa itong mga televiewers nga kanunay nga nagsunod niya itong programa ug sa mga online viewers sa FB. Mayong paglantaw karitong tanan niya. Akong greetings diha sa poblasyon ni Tapi Bohol sa igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas ug siyang kapikas nga si Kuya Badoy niya diha sa Katarman Liloan Cebu, si Brad Romil Sotirol, niya si Dong Lawrence Nalsaro nga kanunay pod nga nagsunod niya itong programa mayong paglantaw nimo diha Brad Lawrence Nalsaro. Lawrence Nalsaro. Basok ang akong pangutana basok ako ning ipasok ka diri sa Marcos 4 basok niya. G sandud sa 12 ako lang basahon basok kung ingon diri basok nga sa naginusara na si Jesus, pipila niya itong mga nakapati siya mga panudlo, biduol kaniya uban sa napulog duha ka mga tinunan, ug mihangyo kaniya sa paghatag og katinawan niya itong mga sambingay. Si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingarian, apan alang sa uban nga naa sa gawas, ang kamatauran gipadayag ingon nga mga sambingay. Tungod niya na, bisan ug magtan-aw pa sila, dili sila makakita, ug bisan mamati sila, dili sila makasabot, kay tingali unyag mamalik sila sa Dios o pasayloon niya sila. So ang akong pangutana ni Basok, kining giingon ni Basok ba nga basig kanang kung mamati sila Basok ba niya tingali o kanang maka basig niya mamalik sila sa Dios Basok o pasayloon niya sila. So masabot na to ni Basok nga nanay gid mga tao Basok nga kandidato gyud Basok nga para impierno yun nga dili na mapasaylo ba.
nga mur kandidato murag nanay destiny para impierno basok kay ningo man siya nga basig mamati sila unya mapasaylo pa hinuon sila nagituyo niya ang sabingay basok kay para magpabiling gyud sila nga di gyud kasabot para mao nagituyo ilang dangata nila nga impierno kay og iyang sultihan basok unya makasabot mamati sila sa Dios nya maluwas pa hinuon so wala ko pagpatitaon ni basok kay mura manig kanang masabot na to nga nanay gidestino para impierno nya dili man may paludlo sa tusimban kay ang tusimban dunay gidestino para langit pero wala gidestino para impierno pero kini basok nga bersikulo masabot na to dili sila makasabot kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila paliw ko pagpatinaw ni Pastor Da salamat. Doon na magoy kahimtang o state of sin na yung mga tao nga naulipon gyud si Yawa, nagpagapos gyud si Yawa. Yawa kay magkahuna-huna paglugtas sa gapos nga gigamit si Yawa kanila. For ehemplo, sugal nga makalilisan kayo na yung mga panikas, na yung mga panglimbong, kasambog lang na. So, naagyo sila sa state of mortal sin. Ang bibid kayo nga kasagaran, may tabo sa atong palibot, kanang magpuyo-puyo, mga katoliko sila. Nya way kasal. Nya maghimo sila sa mga buhat nga pribilehiyos kami yun. Mortal sin man na. Yawa kay lang gunaw na nga, mortal sin man eh. Maghuya-huya ko ni kalipayan niya, lagbiton niya, matugkan kong atake siya, kung si kasing patay, impierno na. Kaya man makaandam. So mo na nga nalan itong state of mortal sin. Sa mga opposite that, state of grace. Ang state of grace mo yung maayo. Nga nakakumpisal ta, nibiya na ta sa atong nga sala, kunya nagsugot tas pagtuman sa mga sugo sa Ginoo, naghimo na tagmayo, ya kalawatas mahal nga lawas Ginoo. Klaro kayo ang state of grace nga naa ng tawana. Kung mamatay na, di lang mo ambak ang iyang unahon naglain, malangit gina siya. Muna katong mana sa state of mortal sin, nakibaw ang Ginoo, ang kining mga tawana, kandidato sa impierno. Kay wa magyud magkabana sa paglugti ang ilang kalipay lang ang lawas nun o bandi ang kalibutan nga nagpasalaag kanila. Wala sila maghunap sa gamay na lang nga malugtas siya sa maong kaulipnan. Muna nga lang state of mortal sin. Nga, sa atong hunahuna nga ginapos na ginasiyawa. Pero base na lang sa ilang the ways of God or the miracles of God nga ma-converted siya mga siyang pasaylo. Could we say that God will refuse that because He is the mortal sin? Muna ikalipay sa Ginoo, yung Ginoo, kipangita na ko ng mga makasasala, nagkaroon ni balik na nako bisag makasasala siya, ako lang balang ingnon nga, destinado na baka sa impierno. No, He cannot say that. Because God respect the freedom of the will that we have. Kita'y makapalangit sa atong kugalingon, kung nagbinuutan ta, naglikay ta sa niya abagan tas gracias Ginoo, namo na, we are in the state of grace. Nga malipay tag mamatay ta kay adto kita sa langit. Pero tawo imong gisgutan nga handok Ginoo nga sa termino ning basa din nga. Sila ba ituyo ni nagsabi nga iberso kay basi unyag mamalik sila sa Dios. Mamati sila sa kuha ba niya basin mapasaylo pa hinuon sila. So ambot sabot nga dili gid gusto to sila pasayloon kay man nga gituyo ni nagsabi nga kay basin unyag mamalik sila sa Dios ba yung mapasaylo na hinuon. So that is the mind of man nga ang kahadlok nga ang mga sasala nga basig balik unya niya pasaylo niya what naa sa tong una nga dunay di ay tao nga gilista nas Ginoo gituod na sa iyang kapalaran may impierno siya yun na pa ang Dios na ibawas tanang umabot pero dili tanan ug dili niya ipaibaw tungod sa usa ka teolohiya dugma nga we have the free will. Kita magbuot man, matubutag langit, matubutag impierno. Ya, kung na tao nga makasasala ka, sumbingay lang ko, basta nun niya magkakatos pa sumbingay, mabalik noon nga, kalawasan. That is human allegory. Tawhano na siyang panghuna-huna
ang kuyugan las Ginoo pero ang tinuod mo way makasasala nga balibaran sa Ginoo. Bisan pagkakana siya gipanganak sa mga makasala, nas palibot sa makasala, pero the miracle will happen. Sama ni Saul, maglulutos, patay, mupatay Kristiyano. Pero unsa may giluwas Ginoo, wali ba sa uban niyang mga tinudluan? Wala. Milagro. Kilat. Hug si Saul, nabuta. Then that was the beginning. He was converted. That is God's way. Muna dito kaingon nga, hadlok ni Ginoo, kagsabot niya sa pasumbingay niya, mga ipasaylo niya, luwas sino. No, that is human allegory. That is not God's way. Doon ang pagkapunta na, no? Wala nang sinyas ang Carlos. Ha? Ay na. Sa dili pa mo napos sa atong mga pagpambit, doon ay mga pasalamat sa mga taga-Talisay City, Cebu. Nga ang mayor doon na kayo regular nga bisita sa mga barangay. Nagdaog daghang kayong tambal, mga doktor, mga nurses, abogado, ay mga engineer. Sumilabot na abogado ng engineer. Kaya doon na ay mga kasamok sa barangay, ginaglag abogado. Engineer, kaya doon na sila mga plano sa pagtukor, eskwelahan o daan ba, ang engineer mo ay matabang sa niyana. Pero ang tambal yun, daghang kayong tambal, ihatag sa mga humansarisita, kaya na may daghang doktor. Lipay kayo sila ining nato sa Talisay, nga maduo, hapit kada barangays, all around, schedule ba, nga maduo, gits mayon. Ya ang typhoon nga 15 daghan ang makalilisa nga nawad anong mga balay. Ya ngutan na sila mayor asa may puyo, wala may bay. Yung mayor adunay eskwelahan, public schools, kapuyo mo diha. Kana mga gyms o basketball courts, kapuyo mo diha. Pamahaw paniud to panihapon. Niya pagabot sa pila ka buwan, duha ka buwan, ningon ng mayor manaog na mo. Inyo ning gusto. Karon dunay kwarta nga inyo magamit. Para magkatukod, bisag gamay lang ang payag, nagapuyaan ninyo. Lipay kayo sila. So, ang sunog sa Bulacau, kilabihan po ka mga sityos, grabe yun, di na masuod sa fire truck. Itabangas mayor salapi nga makatukod sila. Ingno na to, bisag ginagmay lang, basta kapuyaan nila. Onya, ang mayor sa nagpahinomdom ka na to nga ang Talisay College, suway tuition fee. So many, hibong sila all around the province, kanang eskwelahan diyan, so 800,000 students. Ngano man na, kay way tuition fee, way bayad ang mga ang eskwelahan. Ang inahan, glitter yun o baon nila gamiton. Pero sa kalampusan nila, ang ilang mga anak na kadawat o diploma na yun. Niya ang ospital, free, libre, way bayad sa doctor's services. Kaya sa mga private, puti na kong pinanan nato sa mga doctors. Niya tampal, wag yung po bayad. Lipay kayo mga Talisay. No? Diyos mga panalangin, pasalamat sila. Kamuni paghitabo di sa Talisay niya, yabagan sa ng mayor, sa Vice Mayor Choy Asnar, mga councilors, o siyang kapikas nga mo si Congresswoman Rhea Golias. So kini nga itong mga paibaw pasalamat, kanya pasalamat ni Brad Dodong Lemchua nga itong presidente sa Cebu Catholic Television Network nga na himo nga itong programa, nga itong mga programa mo lagbas na sa magnasod sa atong palibot. Nga itong mga sponsors sa pag-ampo, Brad Adam Amper, Catholic Faith Defender, presidente na ito, Julius Lawas, Crispin Tampos, maring tigampo na ito, apil na si Steffi Barreno. Salamat, tagbuta po ni atong tulumanon. Atong katinawan sa pagtuo din sa Cebu Catholic Television Network.